Okay. May I request everyone to please join us in prayer? Dear God, thank you so much for this opportunity that you have given to us sa ino-open po ng Load Mana na travel and booking, Lord God, para madagdagan ang aming kita sa negosyong ito. Panginoon, humingi po kami ng gabay mula sa iyo, lalo na po ang ating speaker at ang aming management, Lord God. At sa bawat isa na dumalo ngayon upang mapakinggan at maunawaan kung ano po itong travel and booking na bagong serbisyo po at produkto ng Loadmana. Panginoon, gabayan niyo po kami at tinataas po namin ang iyong pangalan at sa iyong kabutihan, inaalay po namin ang lahat ng ito. Ito ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Oh, we'll start the presentation. Tapos mamaya, after the presentation, Q&A tayo. Go ahead, sir. Thank you. Okay. Thank you, Sir Bong. Good afternoon. Good afternoon po sa inyong lahat. We're very excited to share this opportunity to you, no, to all of you. And actually, yung purpose po nito, this is an initial an idea pa kung ano po yung meron na bagong business ang ating company, si Loadmana, na pwede nating ma-maximize. This is just an additional business pero napakalaki po ng potential. So yun po yung although we will have our regular technical training on a weekly basis based on sa mga new subscribers, but this is just an initial information kung ano po yung business natin, ano po yung pagkakaiba nito with regards to other platform na nasa market, ano yung advantages ng ating negosyo. So we will talk about the Loadmana Air and Land Travel Platform. When we say Air and Land, this is about hotels and ticketing. So Air and Land Travel Platform. So basically we have the airline booking. Okay, next is the hotel booking. So mamaya explain po natin ano po yung inclusion ng airline booking, ano yung inclusion ng ating hotel booking. So this is very exciting part po ng business ni Loadmana. So actually before that, just an idea, no, bigyan lang namin kayo ng parang overview ano po yung nangyayari ngayon sa market. I mean, talking about the business online because lahat po ng negosyo ngayon is connected na with online. Anything na business na hindi related or hindi gumagamit ng online, medyo po affected. And even po yung mga negosyo ngayon ng mga traditional business or even networking company na naka-product based lang, kapag ka hindi ho naka-incline at hindi ho gamit yung platform ng online, ng internet, medyo naiiwan po sa market. No, so it means lahat po ng klase ng kailangan natin nasa online na, di ba? So nandiyan na yung mga nagba-vlog, nagbebenta ng product, so anything nandito na lahat. So what I'm trying to say is that kung gusto nating magkaroon ng malaking potential sa ating negosyo, kailangan talaga nating i-embrace yung online platform, yung online business. So why Loadmana business? Ito po yung additional na explain natin, but I understand and ang alam ko po may existing tayong loading, we have the bills payment and the cash transfer, and ito pong i-explain po natin sa inyo. But ito yung mga advantages natin. Bakit ito yung pipiliin natin at ano yung maganda dito sa negosyo natin. Since yung negosyo po natin is an online, so number one, wala tayong quota. Wala tayong kailangang bili na produkto na kailangan mag-buy out ka on a monthly basis. No monthly maintenance, no time frame, no expiration. So ibig sabihin pagka bumili ka ng produkto, 'di ba sa traditional selling ng negosyo, pagka bumili ka, pagka naabutan ka ng expiration at hindi natin nabenta yan, so yun yung medyo nakakatakot at madugong part, no? But dito since na online business yung pinag-uusapan natin, nagpondo ka kahit 3 months, 6 months or even more than a year, yung pondo mo andyan lang yan hanggat hindi mo natin ginagamit. Okay, no renewal fee, no products inventory. That's why yung potential po ng negosyo natin is worldwide.
'di ba? So ngayon, may mga product naman na kumbaga worldwide din yung positioning, pero ang nagiging problem kasi noon yung delivery, 'di ba? May bumili sa Singapore, may bumili sa Australia, sa Hong Kong, paano mo ngayon i-deliver? So yung platform natin, once na nag-subscribe, nag-registered, pinondohan, as long as na may internet, yun na, pwede ho nilang simulan. Wala na silang iintindihing i-deliver na products pa. Okay, so no products inventory, no products to deliver. So that's the advantages. Okay, and also this is unique in multi-selling proposition. No, so ang dami mong pwedeng pagdalhan kasi may mga option ka na pwedeng i-offer through services na ino-offer natin. And also we have the training and mentoring support. And lastly, yung product needs. Kasi yung produkto po natin, hindi ho kailangang ilako. Ito yung mga basic necessity, 'di ba? Like yung loading, yung bills payment, 'di ba? So yan yung mga product na hindi mo kailangang i-alok. Kasi like yung sa loading po natin na existing, wala naman tayong nakikitang mga nagsisigaw sa labas ng load kayo diyan. Wala namang ganoon, 'di ba? So hinahanap 'yan eh. Bills payment, whether you like it or not, you will like it. Babayaran at babayaran mo 'yan. Just the same, yung add-on na services business natin na ticketing, yung hotel, isa yan sa mga basic na kailangan lalo na nung after pandemic na actually sa totoo lang, even nung pandemic time, pinipigilan yung mga tao na mag-travel. Hindi mo mapigilan eh, di ba? So, kung sabihin lahat ng tao gustong lumipad, gustong maglayas eh. Pero lalo na nung nag-open na lahat pwede na mag-travel, kaya po ngayon very booming na at bumabalik na po sa dating number of travelers, even local or domestic or international. Okay? So, necessity yung ating products. Okay. So, ngayon, ito yung additional na ilalagay o ibibigay sa atin ng company through Sir Bong, no? That's the airline booking and hotel booking. So, ngayon para may idea kayo, paano po natin to ipoposition? Paano natin to sisimulan? At paano natin to gagawing negosyo? Number one, just the traditional selling strategy po na ginagawa natin. But by the way, just to inform you, although recently ito yung ginawa na system ng company ni Loadmana, but just to inform you that this platform has been in the market for more than 8 years. So ibig sabihin, this is trusted platform, ginagamit ng napakarami. Only that, ang comparison lang doon, makikita natin mamaya. Kasi for you to acquire itong ganitong klaseng platform, napakamahal sa labas. So mamaya ipapakita natin kung ano yung mga comparison. So paano natin sisimulan po ito? Number one, pwede tayong online ticketing business through social media. So marami po tayong mga ina ng tahanan, mga negosyante o nagtatrabaho or employee. So ang 60 to 70% ng subscriber ng mga users po ng ganitong platform, online lang. So ibig sabihin may trabaho ka sa wala, create ka lang ng sarili mong Facebook account or Facebook page account, business page, gawa ka ng sarili mong name, kunyari Jennifer Travel and Tours, parang ganon. So Labwak Travel and Tours, so depende kung ano po yung naiisip yung business name na pwede nyong gamitin sa page. Then pwede na kayong mag-promote, pwede na kayong mag-boost doon, pwede kayong mag-ads, and lahat ng kakilala ninyo at na nagbubook sa inyo, pwede nyong i-post doon. So that's number one na option. Number two is an additional to any traditional existing store. Kung meron kayong sari-sari store, tindahan, internet cafe, o grocery, anything, any pwesto na meron po kayo na meron na pong internet. So ibig sabihin wala na kayong additional expense. All you have to do, gawa lang kayo print lang kayo ng tarpaulin, no, informing them yung barangay ninyo. Actually, kung nasa subdivision kayo, barangay ninyo, pwede po kayo mamigay ng mga flyers, 'di ba? Yung lahat ng pupunta sa store nyo, nagkape, nagkumain o kung ano man, kung any pwesto, bigyan mo ng mga flyers or brochure na kayo ay nag-a-accept ng loading, ng bills payment, ng cash transfer, ng airline booking and hotel booking. So that's number two. Number three, option is kung gusto nyo rin talagang magtayo ng visible, no, na travel and tours outlet or stores. So that's another option. So pwede mo rin gawin ng sabay-sabay na meron kang online page account na nagma-market sa online kasi actually meron po tayong mga estudyante or nasa bahay na ticketing pa lang po, no.
ticketing pa lang, kumikita po sila ng 30 to 40,000 monthly. Yun yung average na income. Kasi po pagdating sa ticketing, just imagine, para kayo talagang nag-franchise ng sariling travel and tours business. So para kayong may sariling platform, only that, hindi kayo nire-require na maglabas ng ganong napakalaki, ng katulad ng magagastos ka ng napakalaki. Just same with other traditional travel and tours company or businesses. Okay, so that's number 3. So kung kaya niyong gawing pagsabay-sabayan or pipili lang kayo kung paano yung maximize, pwede rin. Meron din po tayong subscriber na nasa isang condo. Ang ginawa niya, nabigay ng mga flyers sa loob ng sa condo, ng building ng condo nila. So lahat na nagtatransact doon, nagbabayad ng bills, naglo-load, nagbook ng ticket, doon na rin. Doon na rin lahat ng doon pa lang sa building nilang 'yon, solved na siya eh. Ang laki na ng market. So pagdating po sa ganitong business, ang suggestion natin, ang market natin dito, yung mga fleet accounts, mga group, no? Advantage kung may contact ka ng mga school, company, church, so cooperative, so any group or institution na pwede nating offeran. Kasi ang mangyayari dyan initially, sa una lang naman po yan na parang magda-doubt kapag unang magbubook. Pero once na nakapag-book na sa inyo, nakatravel na yung client ninyo, yung second and succeeding booking nun, tumatawag na lang So ganun po ang nangyayari dyan, na parang, pabook ako ng 5 tickets sa ganito, 10 tickets sa ganyan. So may mga instance po na isang booking, 30,000, 50,000 ang kinikita, lalo na kapag mga group booking na po ang kinikater o yung mga clients niya. So napakalaki po ng potential dito sa business ng travel and tours business natin. All right. So target market, yung ating currently, no, more or less based on the research, yung internet users worldwide, there are about 5.3 billion na nag-online, no? Pero dito po sa Philippine internet user, this is 76.1 million. So bakit natin pinapakita yan? Kasi yan po yung kalaki yung market na tatargetan natin kung dito pa lang sa Pilipinas yung tinatarget natin. So ganun kalaki, no? Sa traditional na network before, ang ini-insist noon yung KKK, di ba? Yung kakilala, kaibigan, noon yon. But this time actually po sobrang iba na po ang market ngayon. Mas malaki at yung potential na doon sa hindi ho natin kilala. No? So that is online market. Okay. So sa Facebook users naman po in the Philippines, nasa 90.2 million. So ibig sabihin kung sa Facebook users pa lang, mag-Facebook ads ka pa lang, so ganyan po kalaki yung market natin. So ibig sabihin hindi tayo mawawalan ng pagbebentahan ng ating negosyo. An idea dahil our business is related with travel, with travel booking. So yung statistic po lumalabas na dito pa lang po sa Pilipinas meron pong 64 million na travelers na nagta-travel within dito po sa Pilipinas. So sa international tourist arrivals to the Philippines umakyat po ng 7.7, no? Ito po ay noong March 24, 2019, but slightly po bumaba ito nung pandemic, pero po ngayon sobra pong umakyat na rin. So we have 7.1 million visitors. Ang good thing po sa atin, yung platform natin, hindi lang po yung facility ng booking natin for local. Pwede ka pong mag-book ng domestic to domestic place or domestic to international or international to domestic, pwede. Or kaya international to international, pwede po. Okay, so yun yung ipapakita ko sa atin. Ito po yung details ng ating online ticketing platform. For the ticketing, we have more than 100 international airline partners and we have 6 local airline partners. So, ibig sabihin po, halos lahat ng airlines is connected sa ating platform. So, ibig sabihin po, pag nag-search ka, kunyari from Manila to Canada, to Singapore, to Australia, to Dubai, to kahit saang lupalop po ng mundo, lalabas po lahat ng airlines na available going to that particular place. Okay, so vice versa, pwedeng from Pilipinas to abroad, from abroad to Philippines, pwede po. And for the hotels, we have 360,000 hotels, domestic and international. And that is 90,000 cities. Okay, that's global po yun. So ngayon, ang kagandahan po nito,
'di ba, yung traditionally speaking, pagka magkabubuk po kayo ng ticket, usually, yung conventional na ginagawa natin, magsa-search ka kay PAL, magsa-search ka kay SEBPAC, magsa-search ka kay AirAsia. But with our Loadman na travel platform, hindi nyo na po kailangang isa-isahin. Kasi once na nag-search ka, connected na po lahat yan. Okay, so makikita nyo na po lahat ng available airlines. Kung ano po yung available sa platform nyo, most likely, yun din po ang available sa labas. Okay, ngayon ang question, compare dun sa price sa market. Okay, ano naman yung difference? Okay, so kung titingnan po natin, hindi po nagkakaila. Kung hindi man pantay, may mga times na mas mura pa. Ngayon, ang mangyayari lang po dyan, magmamahal na lang po yan, depende ngayon sa markup na ilalagay ninyo. Kasi kayo po ang magdi-determine, kayo po ang maglalagay ng markup. Okay? Doon sa loob ng dashboard ninyo. Okay, so kung naglagay kayo ng 200, 300, 500, or even 1,000 for the international, yun po yung mai-include doon sa ticket price ng client ninyo. Meaning to say, kunyari, nag-book po ng, kunyari Hong Kong, ang ticket price is so kung nag-mark up po kayo ng 1,000, lalabas sa itinerary at saka acknowledgement receipt is 8,000, included yung markup ninyo. So yun yung hindi natin pwedeng gawin compare doon sa kung magbubook tayo directly sa mga airlines, no, sa mga website ng mga airlines. So that's the advantage, no. Mamaya mapakita po natin kung paano po ginagawa 'yon. Okay? Ito po yung mga features, okay? So for the air ticketing, domestic and international, real-time online booking. When we say real-time online booking, pag-book nyo po ngayon, kung nag-book kayo kay PAL, kay Malaysian Airlines, kay Singapore Airlines, pagka-book nyo, pwede nyo pong itawag sa mismong hotline po ng airlines na confirm kung talagang na-book po yung ticket na na-book natin online. Okay? Number 3 is naka-GDS platform po or Global Distribution System. Yung GDS platform, it means connected po real-time sa lahat ng airlines na makikita po ninyo na magpa-pop up sa loob ng dashboard. Mamaya po mag-actual po tayo ng demo. Okay. Controllable income markup modification, mayroon kang access, mayroon kang sariling dashboard na imo-modify or maglagay ng markup kung magkano po yung gusto ninyo. But an idea, for the local, isinasuggest po natin na siguro roughly pwede tayo mag-markup ng mga 200, 250. Okay, for the international 500 to 1,000. Depende kasi makukompare nyo yun. Kung ang nakita nyo price is sobrang mura, so pwede kayong mag-margin ng maganda-ganda. So ngayon, ang procedure po dyan, kapag nag-mark up po kayo ng 500 example, ang client nyo po is nag-book ng round trip, so automatically sa system, magiging times 2 po ang income nyo po doon. Okay, so magiging 1,000 for the round trip. So per way, per person, ganun po ang magiging income nung ating booking. Okay. Flight details, SMS, email sending, meaning doon sa loob ng dashboard ninyo, hindi nyo kailangang picturean na manually na parang isi-send. So mula doon sa loob ng dashboard, pwede nyo i-email doon sa client ninyo na nag-i-inquire from doon sa ini-inquire nila or even after booking. Automated system transaction report, lahat po ng transaction natin from the day na nag-register tayo at nag-subscribe, nandoon po yung lahat ng record. Kailan nag-book, magkano yung amount na ibinook, date, time, etc. So kahit po katulong or sino man ang ipahandle ninyo, hindi po kayo pwedeng lokohin kasi nandoon po sa loob ng dashboard ninyo yung ating transaction reports. Okay? Itinerary email sending facility, meaning upon booking or after booking, meron pong command na pwedeng i-email yung ticket. Ngayon, kung ang client nyo po is walk-in, doon mismo sa pwesto ninyo, kabitan nyo lang yung laptop nyo ng printer, pwede nyo na rin pong i-print. Okay? So, ganun po yung option. Okay? Printable ticket and itinerary and acknowledgement receipt. Managed booking facility. So, what is managed booking facility? This is about doon sa after booking service. Na kunyari, nag-book kayo, gusto nyo ng additional baggage, nag-change ng schedule, okay? May mga error dun sa name. So anything na concern after booking, this will be under the managed booking facility. Makikita nyo lang po yung managed booking facility once na may ibinook po kayong ticket sa loob ng dashboard ninyo. Okay. So personalized agency details. Wow. So this is a very exciting, no? Ito yung part po na makikita nyo sa loob ng dashboard ninyo mismo na pwede nyong i-personalize.
Okay, so ibig sabihin, kunyari, Juan de la Cruz ang name nyo, pwede po kayong maglagay ng logo ninyo, pwede kayong maglagay ng name nyo, address ninyo, contact number ninyo, etc. So, pag print out ng ticket, ng acknowledgement receipt, personalized under your agency name. Powered by Loadmana. Ganun po ang nakalagay doon. So, as if that you have your own travel in tours business talaga. Okay? So, no hidden charges. Kung ano po yung makikita nyong presyo sa loob ng dashboard nyo, yun na po yun. All in siya. So, lalo na po sa mga international airlines, included kasama po yung travel tax. Okay? Unlike po sa mga online, pag may nakita kayong mura, hindi po totoo yung mga piso pair na yon. Pagka prinusit mo yon, may mga surcharge, taxes, and everything. So lalabas yun, mga 1.5 pa rin, 1.2. So kapag doon sa loob ng platform nakita nyo na presyo 800, 900, 1.2, all in na po yun. So ibig sabihin, wala na pong hidden charges yung makikita natin doon. Okay, so para may idea kayo, actually, dito nyo makikita lahat to ng airlines na hindi nyo po pa nasasakayan possibly. So this is more than 100 airline partners po. That is domestic and international. Okay, so parang ganito lang po kasimple. Sa mga nagbubuking na po online, wala naman pong masyadong pinagbago. So makikita lang yan, ang pagkakaiba lang dyan, yung format, yung logo, okay, yung color scheme magkaiba, pero most likely kung ano yung details na nagbubook ka usually sa online, pareho lang po commonly, no? So doon sa mga nagbubuking, pareho lang madali. At sa mga hindi pa naman po nagbubook, don't worry. Kasi i-guide po kayo ng company, may mga technical training pa po kayo na dadaanan kung para magamit at mag-guide po kayo kung paano natin gagamitin yung platform natin. So very basic lang naman po yan. Ang ganito po ang scenario niyan eh. Kung makapag-book po kayo ng isang beses, dalawang beses, yung third and succeeding madali na kasi hindi naman po natin babaguhin yung procedure. So ang kailangan lang magkaroon tayo ng information paano yung basic knowledge ng pagbubook, ano yung details na kailangan, etc. Okay, so from here, ito po yung makikita nyong excuse me, yung dashboard. So from origin kung saan ang galing, destination saan nagpunta, date ng alis and return. So example, parang ganito po. Meron pong calendar price pa, no? Ito po yung isa sa advantage for the domestic. Kasi pag nag-search ka ng domestic, merong lalabas po na the whole month kung ano yung pinakamurang price. So kung hindi ka naman nagmamadali, makikita nyo po yung murang araw nung alis po natin. Ayan, so ganun siya. So that is one of the advantages po ng platform. So since na yung sinabi po nating GDS or Global Distribution System, hindi nyo na kailangang isa-isahin kasi lahat po ng kung saan kayo nagpapunta, kung Davao, Cebu yan, lahat ng airlines going to that place, makikita nyo na po. So from domestic to international. So ganyan po siya. Ganyan na ganyan po yung design or dashboard na makikita nyo sa loob ng ano nyo. So yung mga presyong nakikita nyo po dyan, kung minodify nyo yung markup ninyo, included po yun. So ibig sabihin, before ka nag-search, kunyari ang client mo katabi mo, o kaya in-email mo online, once na in-update mo yung markup ninyo, automatic po yan magbabago lahat ng presyong makikita po natin dyan sa loob ng dashboard nyo. Ayan. So dito yung SendBiz Pair, pag clinic mo yung SendBiz Pair, lalagay mo lang yung email address, marireceive na po nung client po natin yan. Yung price naman, yung sinasabi natin na no hidden charges, included na po yan lahat. Ayan, yung magre-reflect na presyo. Ayan, so yan po siya. Ito yung mga specification, yung tax fee, total cost, etc. So yung 1,367, example lang po yan. So yun yung total amount. But basically, kapag sa mga hindi pa po nagbubook, yung mga basic na information lang naman na kailangan dito. Yung name, birthday, di ba, email address, okay, cellphone number. So ganun lang po siya. And nationality. And in advance, no, pag magbubook po kayo ng mga ticket na ganito, we strongly suggest na bago kayo magbook, dapat hawak nyo po or humingi po kayo ng government valid ID para hindi po kayo magkamali ng pag-input. Kasi may mga certain charges po yan kapag ka nagkamali kayong name o ipapa-change name natin o yung mga any adjustment doon sa pagkakamali po ng booking natin. Anyway, sa mga technical training lang po natin ipapakita po yan. Okay. So this time, paano tayo kikita? Ito po yung sa loob ng dashboard na makikita nyo na sinabi ko kanina. Dito sa left part, meron po kayong sariling ganito. So pwede kayong maglagay ng company name, address, mobile number, email address, i-attach nyo yung logo nyo. We are talking for the yung dealer po na magsa-subscribe. So ibig sabihin kayo mismo as dealer, pwede nyong i-personalize yan.
So yan yung isa sa napakaganda po. So paglabas ng ticket, information ninyo ang nakalagay doon so that for the next time na magbo-book yung client ninyo, hindi sa company diretso, kundi sa inyo kasi yung details ninyo ang nakalagay doon sa ticket or acknowledgement receipt. For the domestic or international, including yung hotel, dyan po kayo maglalagay. Makikita nyo rin po yan sa loob ng dashboard nyo. Pwede nyo pong palitan anytime yan. Okay? So paano po tayo kikita diyan? Ganito po yung sistema. Example, nung nag-search po kayo ng ticket, ang nakita nyong price is 2.5. Okay. So yung given price po ng company ni Loadmana is 2.5. Kung nag-mark up po kayo ng 500, ilalagay nyo lang po ng 500 dito sa domestic or international. Pag in-update nyo po yan, automatic po yan magiging 3,000 yung ticket. So paano yung sistema? Example, may client po kayo, okay, nag-book ng ticket. So ibig sabihin, babayaran ka ng 3,000. Pero sa 3,000 na yan, actually, ang mababawas lang sa wallet po ninyo is only 2,500. Kasi markup nyo po yung 500. Kumbaga, nagiging outright yung income. Di ba? Parang loading lang din. Kung magkano yung discount mo, yung rebates na bumabalik. But for the ticketing, nagiging outright. So ngayon, kung ang ticket na given sa inyo ng company is a 2.5, ang required lang sa inyo na maging pondo nyo is 2.5 din. So kung nag-mark up kayo ng 500, lalabas sa ticket price niyo is 3,000. So, pero ang babayaran sa inyo ng client niyo is 3,000 pero ang nabawas sa wallet niyo is only 2,500. Okay? So ganun po yung process. So kung binago niyo po yan, anytime pwede niyo naman po siyang baguhin. Alright. Next is mga hotel. Sa hotel naman po, ang parang nagbubook lang din po kayo ng ticket. Only that, ang pagkakaiba po dito, pag nag-search po kayo ng hotel, by city siya, hindi siya by name. Kunyari, nag-search kayo ng Cebu. So lahat ng hotel sa Cebu, makikita ninyo. Nag-search kayo sa Singapore, lahat ng hotel sa Singapore, makikita po natin. So ganun siya. So pagka-clinic nyo, may mga specification yon kung anong klaseng ano yung rooms na napipili natin. So ano yung mga inclusion, time in, time out, kung may breakfast or whatsoever. So yung details makikita po natin doon pagka-clinic po natin. Okay, yung traditional na setup po nito sa mga hindi po walang idea, pag magtatayo po kayo ng mga traveling tours business, traditionally speaking, hindi po bababa ng kalahating milyon yung pupuhunanin natin or to 1.5 pa. Depende kung kanino ka kukuha at gaano kalaki yung office na itatayo mo at saka yung mga requirements na kailangan mong gawin o kailangan mong i-comply kapag magre-register ka. No, so that's one. So actually marami pong mga makikita kayo na mga nagpo-post ng ganitong klase negosyo. Meron pong isang company, actually pwede ka magbayad sa platform nila ng ticket, na binook mo ng ticket online. Pero wala po silang online booking. But they're selling the franchise or the platform for 500,000. Ang ibibigay lang po sa inyo is a printer at saka computer for 500,000. So ibig sabihin ganun kalaki yung ilalabas mo. Pero yun lang yung balik sa atin, no? So traditionally ganun po talaga yung setup. So kaya lang nung nag-uusap-usap po nito at saka actually napaka swerte po natin kasi nung initial na talk namin at pag-uusap ni Sir Bong, napakababa lang po yung ni-require niya na halos parang na ibigay na lang halos para magamit po natin, no? Kasi for long term naman po yung purpose ng negosyong ito. So kung i-compare natin actually, ito yung mga requirements. Para magkaroon ka ng ganitong klaseng platform, well, basic, number one, be a dealer member of Loadmana. And that is only 4,998. To become a member of Loadmana, ibig sabihin, hindi ka pwede mag-subscribe nito kung hindi po tayo registered dealer ni Loadmana. And number two, compare with other platform, they're selling yung mga ganitong klaseng negosyo ng 500,000, 1 million, 1.5, meron pang mga renewal renewal yearly. So dito, kay Loadmana, this is only 5,000 pesos subscription fee. But ang good news po, yung 3,000 doon is initial services fund na po ng subscriber. So that's number two. So ulitin po natin, number one, you need to become a member of Loadmana. Okay? And number two, magsa-subscribe po tayo or para for activation fee na 5,000. Pero ang good news, instead na 5,000 yung bayaran yung buo, meron na pong kasamang 3,000 services fund that can be used for online booking and hotel booking.
So sobra pong ganda na po noong offer ng company. But I understand based on our conversation with Sir Bong, this is just a promo. So pwede nating i-take advantage kasi maybe 3 months, 6 months from now, magiging iba po yung magiging price sa selling price ng platform natin. Which is kung i-compare po natin kasi sa current market, sobrang layo po ng difference para magkaroon ka ng ganitong klasing kagandang platform. Okay? So that's it. So yun po yung ating initial presentation, but for you to see the actual, i-open ko po yung loob ng dashboard natin, no, para makita ho natin kung paano yung process. Ganito po yung magiging itsura ng dashboard ninyo once na nag-subscribe po kayo at nagpa-activate. So, kita nyo po yung ticketing. Under ticketing, nandiyan po yung air at saka yung hotel. Yung master funds, yung sa loob ng pondo ninyo, kung paano nyo sisimulan. But before bago pa natin makalimutan, no? So, parang kumbaga po yung platform na to actually, parang prepaid. Kaya lang nga ang advantage, katulad ng ginawa naging desisyon ni Sir Bong na pag doon sa 5,000, meron ng 3,000 kasi dapat mo talagang ponduhan. So ibig sabihin kung yung itatransact mo is initially more than 3,000, so kailangan nyo na lang pong dagdagan yon. Pero kung papasok naman doon sa initial fund, so right after immediately upon activation, pwede nyo na pong gamitin yung inyong pondo. Now, question, once na naubos yun, paano po yung process? Yun po yung aantayin natin na notice or memo ng company, yung mga cut-off, kung anong oras at anong araw po yung processing ng pag-a-add fund. Ibig sabihin kung naubos na yan, kung paano natin pupondohan, yun po yung to follow or announcement maybe later on or kung ano po yung decision ni Sir Bong kung paano po natin ipapand yung ating account. So let's go to our online and real-time access. So let's say, magbubook po tayo ng ticket. So yun po yung makikita natin. So dito sa history report, kapag nag-book kayo, dyan nyo makikita lahat ng na-book natin. And yung service charge, dito po kayo maglalagay ng markup ninyo. So mag-search muna po tayo. Try natin. Kasi actually, nandito po ako sa coffee shop. Ang gamit ko lang is data ng aking cellphone, no? ng mobile phone. Pero ang data lang naman ng requirements nito, kung ano yung data na gamit mo ng pag-Facebook, most likely pwede na rin po yun. So dito, ganito lang po, no? Initial information. Kapag magsa-search ka po rito, kunyari, domestic po na. Pagka mag-i-input po kayo nung saan kayo galing, hindi po tayo pwedeng maglagay ng diretsyo na magta-type ng Manila, no? So ang gagawin nyo lang, may abbreviation po yan, let's say MNL, isi-select nyo, hindi po diretso na type. So pag lumabas po yan, i-click nyo po yung option, then kunyari going to domestic, sabi nating Cebu, Davao, or kung saan may, sabi nating Cebu. Kunyari sa Cebu, yan, i-click natin. Now, remember, pag ang mga procedure or policy po, or usually pong kalakaran sa ticketing, the more na mas malayo po yung date na binubuk natin, mas mura. The more na mas malapit yung date na binubuk natin, mas mahal at paiba-iba po ng presyo yon. Okay? Kaya pag may nag-i-inquire sa inyo, nagtanong, pwede nyo i-search, tapos sabihin nyo lang na currently, ito po yung current price. So kung gusto niyo nang i-secure, pwede niyo nang bayaran at pwede niyo na pong i-book. So example, going to going to Cebu from Manila. So let's say, sabi nating mga July 30. Ayan, ayan. So pag-click natin July 30, hugutin po lahat ng flight going to Cebu ng July 30 from Manila. So, ito po yung real time na po ito, no? Hindi na po ito PowerPoint. So, pinakamura po, makikita nyo po yan nasa left side. Ito kunyari ang pinakamura na lalabas dito sa particular na airlines. Ibig sabihin kay Sebpac, ang pinakamura niya 2,271. Kay Philippine Air Asia, this is only 1,960. Kay PAL, ang pinakamura, 2,070. Garuda, ito yun, 17,000. Yung mga international na po ito. So yan yung particular na date. So yan yung details. Tuesday, July 30, ito yung time ng alis, ito yung arrival, etc. So pag click mo yung flight details, ayan siya. Makikita nyo po yung the usual, kung ano yung mga information po nagbubook tayo. Ayan. So ganoon lang po siya kasimple. So ngayon pag i-email po yung particular na to, kunyari itong AirAsia ang napili natin, pag click niyo po yung
send based pay, ilalagay nyo lang po yung email address, marireceive na po yung details nitong sinelect natin. Pagka binaba po natin, ito pa yung mga iba po yung mga lahat. So napakarami po niyan. Ayan siya. So pipili lang po tayo diyan kung ano yung particular na ibubuk natin. Ibig sabihin po, yung nakikita nyong presyo ngayon, all-in na siya. Okay, so ang gagawin nyo lang, pipili na lang kayo dito once na nag-select kayo kung ano yung particular, nandito po yan, oh, yan, nasa right side. So ito po yung inclusion, yung may highlight na white. Kunyari napili natin to, i-click mo lang yung red na box, select flight. So once na sinelect nyo po yan, so since na internet-based po yung ating negosyo, so see to it na kahit papaano medyo okay po yung ating data. So once na clinic, ito po yung mga information lang na kailangan. So ayan yun, 1,960. Ayan, so lalagay mo lang yung first name, last name, date, kung no meals or with meals. Ayan po yung mga inclusion. So kung maglalagay kayo ng baggage ng additional, kung 20 kilograms, 25, etc., may mga option po yan. Okay, sa mga hindi po masyadong familiar, don't worry ha, mayroon pong technical training. Ayan, so yan yung mga option. Ayan, kung ano pong gusto. Ngayon, dito po sa part na yan, kung ano po yung magre-reflect na food, yun na po yun. Hindi po tayo pwedeng mag-request. Kasi sa training meron pong nagtanong, pwede po bang mag-request ng sisig? Sabi niya ganyan. Hindi po pwede yan kung ano yung lalabas na option ng meals dyan. Yun na po yun. Okay, so ganun lang po siya kasimple, para nag-input lang kayo. So once na as long as na may pondo po ito at clinic ko po yung confirmation, naglagay kayo ng details, right after na mag-book, tawagan nyo po sa Asia to confirm ko na book yung ticket ninyo. So matik na po yun. So ganun lang siya. Okay, so try naman po natin yung international. Balik po tayo sa dun sa dashboard para makita nyo rin. So that's baba ko lang muna po yung aking kasi mag-search ako sandali. Okay, so from Manila ulit, sabihin nating Hong Kong. Ayan. Hong Kong, kunyari ang date is sabihin natin mga August. Ayan, para makita natin magkano yung presyo ng August. 22, sabihin natin ganyan. Search. Oh, this is international po. So lahat na po ng going to Hong Kong for this particular date, August 22, 2024. So hinuhugot na po ngayon dito. So hindi nyo na kailangan isa-isahin lahat ng airlines kasi kumbaga makikita nyo na automatic sino yung pinakamahal, pinakamura. So kung may client po kayo, tatanong nyo lang, may prefer po ba kayong airlines? Or yung pinakamura talaga ang gusto ninyo. So depende na sa airlines. Sorry po, sir. May tanong Ayun. po ako. Sige po. Baka may disadvantage po sa, let's say, sa booking from us sa Loadmana compared sa kung magbubook sila directly going sa online. So what is the disadvantage yun? Baka mas mura doon kung magdidirect sila, di ba? Okay, ganito po yun. Case to case scenario, no? Kadalasan almost same at may mga time na mas mura pa po tayo. Ang pagkakaiba po, just to bigyan ko lang kayo ng idea. Actually, yung what we are offering, yung platform ni Loadmana is a business platform. Meaning to say, ang binibigay po sa atin is a business. Pwede nyong inegosyo, hindi po access as customer lang. So since na may mga protection po tayo sa mga airlines, kadalasan may mga special price po na binibigay sa atin. Ngayon, depende na po yung sa ating magiging markup na ilalagay. Okay, kaya lang ang nangyayari po diyan based on our experience, no? More than 10 years na po ako sa ganitong business actually. Even po yung may mga credit card, kasi sino po ba ang nakakapag-book online? Yung may mga credit card lang. No, even yung may mga credit card na tao, minsan hindi siya direktang nagbo-book sa airlines eh. Dumadaan pa rin sila sa mga agency para kasi yung iba tinatamad na eh. So usually yung mga customer or client na dumadaan sa travel agency, given na po yun na merong markup talaga eh. So pero kumbaga ang nangyayari doon, napakalaki pa rin ng market. And with regard sa pricing, hindi po naman tayo nagkakalayo. It's either same or mas mababa po tayo. So yun po yung lumabas na presyo. So this time going to Hong Kong August 22. Ayan. So may mga iba-ibang oras na po kasi ito. Kaya makikita nyo, ang pinakamura kay Sebpac going to Hong Kong 3-4. Okay? Ito yung ibang airlines, Xiamen, Scoot, Cathay, Philippines. Ito pagka dito sa right side po,
check nyo po yung sa right side. I-click ko po ito para makikita nyo yung ano pang ibang airlines. Ayan po siya. Ayan. Ayan. So, yan lahat po ng airlines going to Hong Kong. So, ilang airlines po yung lumabas na yan for that particular date po na pinili po natin. Yan. Ngayon, yung mga strategy po kung paano po natin ito yung market, kapag may account na po kayo, doon po natin to i-discuss lahat. 'Di ba? Like yung mga tanong na ano yung ibang advantage natin, paano to i-market natin sa online or doon sa mga walking clients. Okay, so yan po yung actual. Actually, nakapag-test na rin po tayo dito with our Load Mana account. So pag binaba natin dyan, kasi magkakaiba ng time, pipili na lang po kayo kung ano yung prefer na airlines or time na gusto po ninyong i-book. Ayun. So ganun lang po siya. So kung paano kayong nag-book ng process ng domestic, ganun din po dun sa ating international. So let's go to the hotel. So example dito, ito yung sinasabi ko pag nag-book kayo by city. Sabihin nating Davao sa local muna, sa domestic muna. Yan, may yung... Ayan, hinihintay ko pong lumabas bago ko i-click yan. Kunyari Davao, kailan? So sabihin nating August 13 to 14, isang araw, apply. So pagka clinic mo yung August 13 to 14, one day, sa Davao, so click natin. While waiting po, baka may mga ibang gusto kayong i-raise na question? Ayun, sir, may tanong pa ako, sir. So, ibig Di ba? sabihin, sir, since ang Load Mana is nakasubscribe sa mga airlines, so ibig sabihin po, Yes, may po. meron tayong special price na Yes, po. binikita natin? Yes, sir. Yes, sir. See. Opo. Kasi direct yung platform natin, sir, automatic po siya nakakonect sa lahat ng airlines. Kung kunyari, sir, ganito, nag-book kayo ng PAL. Pagka-clinic nyo yung PAL, system na po ni PAL yung ina-access nyo, hindi na po system ni Load Mana yon. So, connected po siya real time. Yun po yung pong tinatawag nating API. So, yun po yung sinerch natin for Davao. Sa ngayon po, ang pinakamurang hotel, yung Chun Hotel, Davao, 2,193. So, magkakaiba-iba naman po, depende sa hotel. Homecrest, waterfront, park-in, etc. So, lahat ng hotel sa Davao, ito po yung makikita natin. So, let's say, kunyari itong Homecrest, clinic natin yung select, no? Ayan, so clinic po natin, ito po yung details sa baba, ito po yung option. Merong double premier, yung suite standard, etc. So every hotel magkakaiba po yung specification ng mga rooms. So pagka i-click mo yan, click mo lang yung book room, sa labas na po yung name dyan kung kanino po i-book. Ayan. So search din po natin yung international. Hotel, sabihin natin Singapore, try natin. Binating July 30 to 31. Then search. See to it na maglalagay po kayo ng date, no? Kasi pag nag-search po kayo ng walang date, kung hanggang kailan mula anong araw at hanggang kailan di po yun lalabas. Kung medyo mabilis-bilis po yung internet, syempre mas mabilis-bilis din po yung process ng pag-pop up ng ating ano. Kasi remember, naka-real time po connect, and considering we have 360,000 hotels po ito globally. Question po. Yes, ma'am. Yes, since we're travel and booking po, no, so how long po yung holding time ng presyo? Wala pong holding time po ito, ma'am. This is a book and buy platform. Once na binili po natin, considered as nakabook na po yun. So ibig sabihin po, pag once na forward namin sa guest or sa customer, yun na yun. So wala na pong Yun po yung kailangan close na agad. Yes po. Kaya ang said earlier, sabi ko kung may magtatanong, ang sasabihin nyo, since na yung time na yun na in-inquire niya, yun yung presyo. But maybe after an hour, a day, by tomorrow, possible po siya na mag-iba yung presyo.
Okay. What about po yung mga senior citizen, PWD discount sa domestic? Applicable po ba? Sa ngayon po ongoing po yung para po sa ano po sa senior citizen booking. So as of now, wala pa. So hindi Yes po. pa. Okay. Okay po. Thank you. Thank you po. Welcome. Tayo natin na medyo bagal-bagal. Sige po, more question habang Sir, inaantay natin. may tanong po ako, sir. So the same Yes. process po ba yung let's say kung may clients na mag-cancel ng booking nila, ano po yung ano pong magagawa natin doon kasi tayo Alright. po ang book. Okay, ganito yun sir, no? Usually, even direct booking sa mga airlines, kapag ka nag-book ka, at ang nag-cancel ka for personal reason, usually, wala na yun eh. So, not unless na i-consider nung mga, yung nag-change schedule ka, depende sa airlines. Magkakaiba po ang policy ng airlines. But since na-book in ba yung platform natin, kung ang reason ng cancellation ng flight is kunyari may bagyo at in-announce mismo ng airlines na hindi walang flight, so pwedeng i-rebook yun. Pero kunyari nagbago lang isip, depende yun kung gaano katagal nagbagong isip na parang kunyari bukas na ba yung flight o mamaya na ba yung flight, ilang oras ba before flight. So magkakaiba po yung mga policy and guidelines and we will discuss that sa mga technical training na po. Kasi magkakaiba yung policy na depende sa airlines. Okay po, sir. Thank you. All right. Sige po, more question. Medyo Yes, mabagal-bagal question yung po net ulit. natin. Yes, ma'am. Yes, yung pong mga mileage, so hindi rin po counted kung sa atin sila mag-book Hindi po, ma'am. Kasi direct po tayo sa mga kay direct Loadmana. airlines So naman. hindi natin. Opo, ma'am. Opo. Okay, thank you. Hello sir, good evening. Yes, sir. Yes, sir. Sir, may question lang po. Sige po. Sir, ano yung pinagkaiba natin at advantage natin sa ibang agency po dito sa travel and tour natin ngayon? Mas mura po natin. If we are talking directly sa competitors ng travel agency, definitely mas mahal sila. Okay po sir. Sa Thank you. standard, sa standard na price. Kasi lalo na po kung ang mga travel agency nasa loob ng mall, may mga pwestong binabayaran. But remember considering na ang mga markup nila ang mamahal. Pero marami pa ring kliyente at nabubuhay sila. So since tayo naman, gagawin lang po natin to is online, so malaki po ang laban natin. Kaya depende na po ito. Ang laban na po, even mga member mga dealer po ni Loadmana, pwede maglaban-laban kasi depende ang markup nyo eh. Diba? Kunyari yung isang member, ang markup niya 300 lang. Yung isa naging 500, yung isa 1,000. Kung nagmamadali, 2,000. Diba? So magkakaiba. So kaya kumbaga kanya-kanyang strategy na po ang mangyayari dyan pagdating sa markup ng natin, ng ticket. Sige po, more question po while waiting dito sa Sir, meron ba po? No, sige po. Ano po yung mga initial requirements na need natin i-submit if ever po tayo ng travel and tour? Mag-upgrade Yun po. ang good question, sir, no? Kasi since na online po tayo, as long as na wala ka naman pong itinayong pwesto na visible, no? Kasi ang nire-required lang naman ng mga local government, nagtayo ka mismo ng pwesto na parang may office ka na, may business name ka na nilagay. So that will require your local government requirements like yung barangay, DTI, etc. But as long as na ginagawa nyo po ito online, just the same nung ating mga existing na subscribers, wala pong masyadong requirement kasi wala namang magko-control sa iyo na mag-book ng ticket online eh. 'Di ba? So kahit na kumbaga since na nasa bahay ka lang, nasa office ka, wala. Kumbaga initially ang kailangan mo lang mag-subscribe ka nung 5,000, may 3,000 na pondo ka na, pwede mo na po magamit yung dashboard natin. Then later on, ang in addition kung medyo lumalakas na, yung iba po na ginagawa, nag-a-apply ng DTI at saka nung kanilang BIR for the taxation. But actually, ang subject for taxation lang naman dyan sa mga services na katulad nito, kung magkano yung minarkup mo, yun yung subject for taxation. Kasi ang nagtatax na nun, di ba? Actually, may tax na yun eh. Pagka binook mo, makikita mo may inclusion na nung tax kung anong airlines kasama na siya. So sir, yung pag-provide po ng OR na sa amin na yung nag-ask ng receipt yung client? Yes po, yes po. Later on, kung actually kasi,
may mga nanghihingi lang naman ng mga OR kapag ka yung company or kailangan reimburse sa office. Pero yung mga common tao na nagbo-book ticket lang ang pinapakita, okay na yon. Pero kung sakali man na may mga clients po kayo na like mga government or nag-require na ng OR, that is your own responsibility na po na mag-comply ng inyong sariling BIR. Madali lang naman po yun actually. Kasi apply ka lang ng DTI name mo tapos BIR. So kung sino yung manghihingi ng OR, yun lang po yung bibigyan natin. Ganun lang po siya. Okay. Kaya kung may mga existing na store po kayo, tarpaulin lang katapat niya, lagyan nyo lang po ng tarpaulin yung mga store nyo, pwede nyo nang simulan yung business. Brother Bong? May additional gusto ko pang ipa-clarify or i-raise? Hindi ko mapakita kung paano mag-add fund sila kasi yung account na to is your mother account. So siguro pagka next kung meron ng sila kung paano magpopondo at saka saang bank sila magde-deposit, kung ano yung process. So it's your kung ano yung decision niyo kung paano yung process nung paano sisimulan to. Yes, initially kasi kailangan muna mag-register para ma-activate yung account. Then, yung sa 5,000 may 3,000 na wallet na eh. Yung susunod na siguro, lahat ng mga most likely mga week and next week, yung mga initial na mga makakasama, of course, LM Express Center, saka sa LM Express Junior, kasama na yan. Pero yung mga magpapa-activate, you will have to pay yung 5,000 nga para ma-activate kayo. Tapos, kukontak tayo ng technical at para doon sa mga mag-start na, most likely next week, mga Friday, I think. Friday or Saturday. Yun po. Tama po yun. Actually, kung magsisearch man po kayo online, may mga makikita po kayo nagmamarket na katulad nito and you will find out kung gaano po kamura yung offer ng company sa inyo for you to have this platform. No, yung iba, ang mahal na ng subscription fee, ang mahal pa ng presyo ng ticket nila. So, once na nag-start kayo, yun, makikita po natin yun. Sa mga technical training na lang po yung ibang details niyan kapag may account na kayo. So, at least an idea ano yung negosyo natin ngayon, paano kayo magkakaroon nito at paano natin ito sisimulan. So, yun lang po. Question po ulit. Yes, ma'am. Yes, and na-mention po kanina, di ba, ang difference natin kasi yung mga nasa yung direct sa airline, usually credit card payment. So ano yung sa atin, paano mode of payment lang? Cash True lang? wallet po, ma'am. So, ibig sabihin, pag nag-fund kayo, parang kung paano kayo nagpondo sa loading ninyo, so, pupondohan nyo rin yung account nyo. Wallet. Okay, so kung kami may kausap kay clients, sila magbabayad sa amin. Then kami Yes, na ma'am. bahala pagbayad sa Yes, ma'am. that is the ticket. Okay, so we Correct, cannot ma'am. use our credit card po. Initially, to transact tickets or hotel, hindi po. Not unless na si load mo na may existing na system na pwede kayong bumili ng wallet through credit card. Pwede po yun. Okay. That I don't know, but very yun. Sir Yeah. Bong. Christine, baka yung sa credit card, right now kasi may wallet kayo, pre-funded eh. Ang gagawin natin, yung pre-fund ninyo, nagpapalipat kami dun sa isang account na para alam namin na for travel exclusively yun eh. Pero pwede siguro nating inaayos namin yung credit card payment eh. Baka ma-integrate natin. Kaya lang, yun nga, yung pagpasok niya dun sa, remind ko everyone na yung wallet dito is separate. Hindi, yung kunyari, yung mana wallet natin is separate dun sa travel or ticketing wallet. Travel and ticketing wallet, kung ano may tatawag natin yan, hiwalay siya. So, pwede naman kayong, yung pagpondo, pwede mangyari kung magbabayad sila ng via credit card, pagka maayos na namin, pwede diretso doon sa wallet ninyo, travel wallet ninyo, for that. Pero right now, hindi pa namin magawa yun. Pero andyan kami sa process na yun right now. Pati yung pagpa-fund via credit card, magagawa natin yun. Yes, sir. Sana po maabili yung credit card kasi usually mga clients, they're using credit card talaga. Sige, So, we'll work on that.
Pero actually, meron na akong kausap dyan sa, ano, sa credit card payment na yan. Integration na lang kailangan. Alright, sir. Thank you. Question po, Sige po, sir. magkano po yung commission pag once na nakapagpa-avail po ng travel and tours po? Sir Bong. 1,000 yung yung sponsor. Wow. Ano po yung award, Sir Bong? Halimbawa, sabihin nating si upline hindi nag-avail, pero si downline gusto mag-avail ng travel and tours. Automatic yan kung sino sponsor ni downline. Magkakaroon ng 1,000 sponsor eh. So, mag-avail lang po ng travel and tours or hindi, still 1,000 pa rin yung direct Sir referral. Bong, based on current structure, Sir Bong, no? Pagka nag-avail yung downline, tapos si upline hindi. Yes po. Yeah, pwede yun. Pwede yun. Okay, sige po. Thank you po. Hmm. Question po. Okay. Doon po sa hotel booking o hotel reservation, domestic lang po ba or international kasama po? International kasama. Hindi lang lumalabas. Medyo mahina lang siguro yung net ko. Nasa labas kasi ako. Okay, Medyo so if mahina. ever po ba, nasa hotel na sila, so ano yung sasabihin nila na nag-book kami via what platform? A Loadman. travel agency? Ganun po? True Loadman. Kung ano po yung company yun. Kasi So nakarecord. makikita ng hotel yon na dun yun yung ginamit Yes, na platform. Yes po. Okay. Okay, thank you. Iklaro ko lang din yung kaninang tanong ni Kenshin, Yung sa 1,000 direct referral, makukuha nung sponsor whether hindi siya nag-avail or not. Pero may passive income tayo dyan eh. I think, nasabi ko, per passenger, yung sponsor, may 20. 20 pesos. So, yun ang mawawala sa kanya. Kailangan, yung sponsor, nag-avail din siya para yung passive income papasok sa kanya. Naklaro ba, Klaro? Kenshin? Yes po, yes po. Pag hindi member, one time lang kikita. Pero pag member ka, lifetime ka kikita. Yes, may royalty sponsor. Okay? Tapos may nagtanong din si Ma'am Christine kanina. Si Ma'am Christine may nagtanong pagka may mga cancellation. Kasi ako nasubukan ko ibang platform, bago tong ating platform na to. Meron akong canceled flight na galing akong Manila going to Bicol. Tapos ang ginawa ko napilitan ako mag-byland papuntang Bicol kasi may speaking engagement ako sa Loadman during that time. Pero ang na-book ko nun, Cebu yata yun. Cebu Pacific din kasi yun eh. So nung pagdating ko ng Manila, na-request ko for refund, okay naman. Depende yan, I think, sa airline, Cecil. Yes. Saka doon sa conditions. Doon kasi nag-cancel sa Cebu Pacific. Kaya, na-rebook sa ibang date. Magkakaiba po kasi yung policy ng each airlines. Kaya medyo yung discussion yun sa mga technical training. Okay. Sige. May questions pa? Question, sir. Sige, go ahead, Mel. Basically, we are talking about airlines booking. Have we not also considered, sir, to have this kind of booking yung sa shippings? Siguro coming boat? soon, baka later on. Pati sa pipeline. By land. Sir, possible ba yan later on? Nasa pipeline yon. So siguro pag smoothly running na yung ating itong existing na nilaunch, maybe months or after a few months, pwede nating i-consider yon. Pwede natin. Pag na-incorporate na yon sa sistema natin, ay pasok na rin siya, nagma-mark up pa din tayo, tama? Yes. Okay, that's good. And going back to dun sa hotel accommodations, may question lang ako. Since nagma-mark up tayo sa airlines in other possible na pwede nating ma-incorporate later, yung sa mga hotel accommodations, local, international, nakakapag-mark up pa tayo? Yes. Okay. So ilang percentage ang pwede nating i-mark up pag hotel accommodation? Hindi siya by percentage, by amount. Okay. So By the amount. Tangan natin para pakita ko sa inyo kung paano. Okay, thank you.
Ito dito sa part ng service charge. Pag clinic mo yung service charge, ayan. Okay. Yung presyong nakita nyo kanina, may markup na 200 ah. So kasi may nakalagay tayo na ano, may nakalagay pala na markup dito sa Domestic dashboard na web. to. Okay. Oo. So naglagay ka ng domestic, international, magkakaiba yung hotel, oh. So kung maglagay ka dito kung magkano, yun yung ma-upgrade doon sa bus. So may Okay. lagay ka na- pag ini-update mo to, kahit tabi mo yung clients mo, to joke lang to, pero ginawa to ng isang subscriber, nag-markup siya ng 1,000, tapos diniscount niya ng 500. So parang kasi 'di ba nag-markup siya ng 1,000. O nakita mo ang presyo ano at 4,000 pero 1,000 ang markup niya. O discount kita ng 500 parang gano'n. So kasi ang markup niya 1,000. So strategy na lang, tinaasan yung markup pero diniscount. Pero nakita niya yung presyo na yun. 'Di ba? Katabi niya binok kasi as long as na hindi niya naman i-visit to yung service charge dashboard mo, hindi niya makikita kung magkano yung markup. Mhm. Ah. Dito sa dashboard natin may 200, pwede bang mabago naman to? Yes po, yes. Okay. Yes, brother Mel. Okay, thank you. Right. Ang question po, Yes po. since ang markup po na 200, kasi yung 200 markup, net na po ba namin ma-receive yan or may mga bawas Good pa? question. Kunyari, ganito po, di ba, yung kanina na-explain ko. Itong sa markup na to 200, kunyari nag-book kayo ng ticket, kung lumabas ngayon dito, nag-book tayo 3,000. Okay, ang babawas, ang 200 na markup nyo, so lumalabas, ang existing na price is 2,800 lang. Yun yung given price sa inyo ni Loadmana. Naglagay kayo ng 200, magiging 3,000. Ngayon, ang ibabawas sa wallet nyo is only 2,800. Okay. So net na po. Yes po. So parang kumbaga na-outright yung income nyo na 200. Yun. Sige po, more question pa. So dito lang siya, oh. Parang ganito. So kung maglagay kayo ng may existing na po logo, gawa lang kayo ng simpleng logo nyo, lagay nyo ng name nyo, o kunyari Mail Travel and Tours Business, ganun. So pwede kayo mag-create ng sarili nyo. So yun na yung lalabas dun sa ticket nung clients nyo. Yun. So any more question po? Sir, question po ulit. Yes, sir. Sir, yung, di ba, pag nag-avail or nag-upgrade ng travel and tour, may 3K na automatic fund na. Yes po. Pwede ba siyang i-convert sa load wallet? I understand, hindi. Brother, Sir Bong? Hindi. Yung wallet na travel, pagka andun na siya sa travel wallet. Oo. Yung wallet na Thank you po. kasi. Sir Question Bong, po. additional po. Sige. Sige po, ikaw po muna, ma'am. Okay. Doon po sa ticketing na, yung sa ulit no, sa ticket. So meron din ba tayong mga add-ons like kabawa with meal, with yung extra luggage, mga ganun po. Yes po. Same, sir, ma'am. Ano yan? Kung Same, ano po same na yung- same. Yes po. Kung ano po yung mga policy na sinusundan ng airlines, pareho lang, ma'am. Kung yung airlines na pinili nyo may kasamang meal, automatic meron. May additional baggage, pwede rin po. So meron siyang option doon na i-click kung gusto Ah, nila kanina- mag-add like insurance, ganun po. Yes po. Okay, thank you. Balikan mo nga, Sel. Pakita mo sa Sir Bong, additional question po regarding po kay Kashuras concern. Yung about sa fund, transferable po ba yung fund sa kapwa member din ng nag-avail ng travel and tours? Or stuck na talaga siya sa account? Hindi eh. Sa iyo na yun eh. Oo. Talagang, Fix na talaga. oo. Kailangan talaga dispose. Ay, lipat mo doon. For Sige po. So ito kunyari si Pal, sinelect natin yung flight. So Hong Kong to, no, para makita natin kung may kasama. Ayan po siya. So kung mag-a-add ng meals. May mga katulad nito, no, may mga flight na hindi na pwede at may mga flight na meron. So depende po sa flight na pipiliin natin. Pero kanina doon sa particular na, ano po yung pinili natin kanina? Sabihin natin flight details. Ito, flight details.
baggage info. Ayan, so katulad nito, pagka-clinic mo, may existing siya na 7 kilos. So usually yan yung allotted din talaga sa Philippine Air Asia. Yan, flight details. So sabihin natin select flight. Magkakaiba kasi. Pero usually nga po, katulad sinabi ko, kung ano yung mga policy and guidelines ng airlines, same lang naman po sa atin siya. Yun. So, example, kung mag-add meals, ayan siya, oh, yan. O katulad nito, kay, ano to, kay ang pinili natin, AirAsia, no? Naririnig po ninyo? Yes. Ayan. So, pag clinic ko yung add meals, ito po yung kanina. So, meron siyang mga, kung beef, kung chicken, ayan, magkakaiba ang presyo eh. Ayan siya. So kung mag-additional baggage, tingnan natin kung ina-allowed siya dito. Yon. So kung 20, 25, ayan, magkakaiba po ng presyo. Depende rin sa airline siya. Ayan po yung question nyo kanina, ma'am. Kung may option to add meals and baggage. Ayan siya. Sa ano na sa Braswell. Yun. Any more questions? Sir, question po. Sige po. Kung ngayon po magpa-activate, makakataw po siya bago magamit. Sir Bong. Again. Sir Bong, kung ngayon po magpa-activate, ngayon po magbabayad, ilang araw po bago magamit yung booking? Ang target namin diyan weekend next week eh. Pero yung weekend next week, ano muna tayo? Technical training. Yung mga mag-aabil. Tsaka nga pala, nabanggit ko na to dati, kaya lang, yung ang papromo namin, sa first 50 na mag-aabil, instead na 3,000 yung wallet, 3,500 yung makukuha nyo. Sa first 50. Wow. Nice. Tapos, Okay. yeah, okay. Yes, penal na to. Yes, Sir Bong nga po. Okay na po. Diba? Okay, tapos yung ating ano dito, yung ating pagtanggap yung magre-replenish kayo ng wallet, may cut-off tayo right now, no? Hindi siya real time, no? Tingnan natin later on, baka ma-real time. May cut-off tayo, ibig sabihin kung mag-a-add kayo ng wallet, let's say today, hanggang alas 2, pwede namin makredit within the day. Pagka lumagpas ng 2 p.m., makikredit namin yan the following day na. Right now, ganun muna setup natin until eventually ma-real time natin. Okay? Question po ulit. Sige, Ma'am Christine. Yes, going back po dun sa kanina add-ons, parang napansin ko po luggage and meals lang. So yung pong pag-choose ng seat, parang hindi po siya kasama. Sa check-in na po yun, ma'am. Sa check-in yun. Hindi po dito sa So pag-book. walang option. Di ba meron po iba na pwede niyang i-add kung ganon? Hindi po dito. Wala pong hindi po. Sa Usually check-in na lang. So sa pag mag-check-in na lang siya. Yes, Pag ma'am. web check-in. Yes po. Okay, sige po. Thank you. Sir Bong, isa pang question. About po dun sa pag-fund, yun na-mention nyo kanina, Yes, ma'am. yung cut-off. So Yes. ito po ba daily or meron din na pag-weekends walang pwedeng mag-fund like Sundays? Wala po tayo eh. Pagka tama, no? Wala tayo ng Sunday. Monday, banking hours, banking days. Monday. So weekend, Saturday and Sunday, ang wala po. Then holidays, ganun din po, wala rin. Wala din. Okay, sige po. Okay. Meron pa ba? Anyway, series of ano naman to? Series of trainings and seminars. Kakaroon tayo ng... Ang mangyayari lang po niyan kung sino yung next na mga training natin, kung sino yung may mga account, yun yung medyo rigid training na kasi may sarili na kayong account. Kasi minsan kahit anong haba ng explanation natin, as long as na wala kayong nakikitang account, hindi nyo mabivisualize eh. Pero not unless na na-explore nyo na, may account na kayo, nakita nyo na,
So much easier na mas maintindihan po natin yung technicalities. Right. Oo. So, we encourage everyone kung talaga interesado kayo, mag-ano na kayo, mag-avail kayo itong additional service na to. Dagdag na rin yun para kung mag-schedule tayo next week, yun muna ang mga activated yung account nila for travel and tours. Sila muna yung isa-seminar natin. Otherwise, sayang naman, no? Itong training right now, we'll do this repeatedly, no, para do sa mga potential na gusto pang sumali, no. Pero para makapag-technical tayo, dapat yung mga nag-avail na no service, activated yung account nila for travel booking. Sir Bong, excuse me po. Sige, go ahead. Kasi hindi ko po nasimulan. Kung halimbawa po mag-avail po ng travel and tour, magkano naman po? Ma'am Bernadette, 5,000 po, 5,000. Pero 3,000 po yung travel booking wallet na matatanggap ninyo. So one time lang naman po yung parang activation or registration dito sa travel portal. Tapos po nun, yun, tuloy-tuloy na. So 3,000 po yung magagamit yun doon sa 5,000. Right, ang susunod natin, technical training, next week, doon sa mga, may registered account na para dito sa travel. Ano yung promo, Sir Bong? Yung first na ilan? Yung may magiging 3,500? First 50, 3,500 yung Nice. wallet nila. Oo. Instead of 3,000. So para naka-discount mo ng 500. Nadagdagan ng Alright. 500. Oo. Nice. Alright. Okay, kung wala na kayong questions, adjourn na tayo. Until the next seminar. Alright. Sige po. Thank you. Thank you very much for your time. See you next time po. God bless you. Thank you, Sela. Thank you. Thank you. Alright. Thank you so much. Thank you. Thank you po. Thank you po. Sige po, sir. Po. Okay. Bye-bye, everyone. Good night. Good night, sir. Wala pong picture.